Kamakailan lamang, isang hindi inaasahang online feud ang pumutok sa pagitan ng mga tagahanga ng P-pop group na SB19 at ng mga tagahanga ng Philippine National Women's Volleyball Team. Ang tensyon ay nagsimula sa isang Independence Day event sa Busan, South Korea, kung saan parehong bisita ang SB19 at ang volleyball team. Sa nasabing event, tinanong si Cici Rondina, isang kilalang miyembro ng volleyball team, kung anong performances ang kanyang inaabangan. Malakas na sinigaw ng mga fans ang salitang SB19, pero ang sinagot ni Rondina sa tanong sa kanya ay Starbucks lang ang alam ko, na tila nagbigay ng impresyon na hindi siya pamilyar sa SB19. Ang komento ay hindi ikinatuwa ng ilang tagahanga ng SB19 na nagdulot ng mga negatibong reaksyon sa social media. Agad namang nagbigay ng kanyang paliwanag si Rondina sa isang Instagram live session matapos ang event. Humingi siya ng paumanhin at nilinaw na hindi niya intensyon na makasakit ng damdamin at talagang hindi lang siya pamilyar sa grupong SB19. Dun sa ano yun, B? Dun sa Independence. Yeah, Independence program dito sa Korea. And then andun kasi si SB19, like, personally, hindi ko talaga sila, hindi ko alam ba. And then, tinanong ako na sino pinaka-inaantay mo dito, ganyan. Sabi nila, SB19, ganyan ko. SB, ay hindi ko kilala yun. Starbucks lang alam ko, like, ganun. So, ayun, daming na-offend siguro. Kaya, sorry po talaga. I'm really sorry. Sa kabilang banda, sumagot din si Stel Ahero ng SB19 sa pamamagitan ng isang post sa social media na naglalayong patigilin na ang hidwaan ng kanilang fans at ng fans ng Philippine Volleyball Team. Ayon kay Stel na nagbigay ng direktang mensahe sa mga tao, ay tigilan na nila ang pagkukumpara ng dalawang grupo. Maging si Pablo ng SB19 ay nagbigay rin ng kanyang mensahe na naglalaman ng pagkakaisa at suporta para sa lahat ng Pilipino. Sa kanyang post, pinaalala niya ang halaga ng pagkakaisa at ang pagsisikap ng bawat Pilipino sa iba't ibang larangan. At diniin din niya na sana'y maintindihan ng kanilang mga fans na ang grupong SB19 ay maaaring hindi kilala ng iba, pero ang importante ay patuloy na ginagawa ng SB19 ang kanilang layunin sa paggamit ng musikang Pilipino. Tunay ngang nakakabilib kung paano hinandle nila Pablo at Stel ang sitwasyon, kung saan ipinakita din nila na they don't tolerate bullying. Sa huli, ang isyong ito ay nagpaalala sa atin na dapat nating respetuhin ang opinyon at kaalaman ng iba at sikapin na maging bukas ang isip at mapagbigay sa bawat isa. Anong masasabi nyo dito? Let us know through the comment section below.